Tingnan niyo si David, ano? Nung challenge ni Goliath ang buong army ni Saul, ni King Saul, walang makalaban. Pero bakit napakatapang ni David? Ang bata-bata pa ni David, magdadala lang siya ng lunchbox, nautusan lang siya ng tatay na, anak, dalhin mo ito sa mga kuya mo. Nagtatrabaho as soldier kay King Saul. Eh, nanonood lang mga sundalo, natatakot silang humarap kay Goliath. Isang buwan na, no? Paulit-ulit. Nasaan na ang matatapang nyo? Iharap niyo sa akin yung champion nyo. Lalabanan ko. Hindi niya matiis. Kasi nilalait ang kanyang Diyos. At si David, bata pa, ay tunay na mananampalataya at tunay na worshiper of God. At malaki ang kanyang pananampalataya sa kanyang Diyos. Kaya malaki rin ang mga nakita niyang biyaya at kapangyarihan ng kanyang Diyos. Kayo, kung nakita niyo ang kapangyarihan ng Diyos, hindi kayo matatakot sa anumang mangyari, sa anumang pagsuk. Pag na-experience yung malaking biyaya ng Diyos, hindi kayo mag-aalala, may peace of mind kayo, may peace sa puso niyo. Malaki ang biyaya ng Diyos. Na-experience yung mga malaking bagay na binibigay ng Panginoon at nakikilala niyo lubos ang Panginoon. Hindi kayo matatakot. Hindi kayo mag-worry sa problema. Kasi kilalang-kilala niyo ang inyong Diyos. Kaya nung si David ay humarap kay Goliath, nakiusap siya, ako haharap. Wala ba sa inyo mataba? Ako haharap. Nagpaalam siya kay King Saul, King Saul, pwede po ba ako na
Si David, kinasasampalataya niya sa kanyang Diyos. Kinapapractice niya sa pagsamba niya sa Panginoon. Malaki ang experience niya. Bata pa siya, malaki na ang experience niya sa Panginoon. Kaya kilala niya ang kanyang Diyos. Kaya nung siya iharap kay Goliath, wala siyang katakot-takot. At nag-declare pa siya ng prophetic word na sabi niya, ngayon din, pupugutan kita ng ulo at ang bangkay mo pakakain ko sa mga ibon. Humarap ka sa akin, fully armored ka, ang dami mong weapons, pero ako humaharap sa iyo sa pangalan ng Diyos ng Israel. Tinapatan niya ng pangalan ng Diyos ng Israel. Pag meron kang malaking pananampalataya sa Panginoon, ang itatapat mo sa lahat ng problema ay ang pangalan ng ating Diyos. At ang pangalan ng Diyos ay binigay sa atin ay pangalan Jesus. I tell you, yung Jesus at Yeshua, iisa. Yahweh plus Joshua, the Lord our salvation, Yehoshua, yun din ang kahulugan ng Jesus. Walang labis, walang kulang. Sa Panginoon, hindi mahalaga yung spelling, hindi mahalaga yung tinatawag na kung anong transliteration. Ang mahalaga sa Panginoon, kung ikaw ay tunay na umiibig, nananampalataya at naglilingkod sa Kanya faithfully, yun ang mahalaga sa Kanya. Yung connected ka sa Kanya, yun ang mahalaga. Pero kung hindi ka connected sa Kanya, ang pangalan niya, hindi mo pag-aari. It does not belong to you. The name of Jesus belongs to us. Why? Because we are His body. We are the body of Christ. We are the body of Christ. And Christ is the head. Pag-aralan niyo yung Colossians 1:15, 16, 17, 18. Colossians. Nandun, binabanggit that Jesus is the head of the body. Jesus, hindi siya ordinary human being. Siya ang creator of all things that are in heaven and on earth. Meaning, siya ang the Lord God, our Creator. So kung siya Creator, hindi siya ordinaryong tao. Siya ay Diyos na naging tao o nagkatawang tao. Maliwanag po ba? Sa aklat ng Hebrew, sinabi niya na isang katawan, sabi niya sa Ama, isang katawan ang ipinaghanda mo sa akin. Magbibihis siya ng katawan ng tao. Para Para magkaroon siya ng kamatayan at yung kanyang kamatayan, yung kanyang dugo, ang pinambayad niya sa ating mga kasalanan. And those who will come to Jesus, those who will believe and come to Jesus and will accept Him to be their Lord God and Savior, will be saved. Mararanasan nila yung kahulugan ng pangalang Jesus, the Lord, my salvation. Sino lang makaka-experience ng power ng pangalan Jesus patungkol sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa? Yung mananampalataya, yung lalapit sa Kanya, at yung tatanggap sa Kanya. Maliwanag po ba? Yun ang Acts 4:12, the name of Jesus para sa kaligtasan. Now, hindi lang yon ang blessing ng the name of Jesus. Marami pa.
We can use the name of Jesus to cast out demons. We can use the name of Jesus to heal the sick. We can use the name of Jesus para magtagumpay sa lahat ng pagsubok. Maraming blessings, maraming gamit ang pangalan ni Jesus. Maliwanag po ba? Bakit inalaw ng Diyos na maisulat ang New Testament sa Greek or yung pangalan ni Jesus na Jesus sa halip na Jesus? Ang pagkakasulat sa Bible is under the control of the Holy Spirit. It was inspired by the Holy Spirit and was under the control of the Holy Spirit. Everything inalaw niya Jesus. Kasi acceptable sa Diyos. Kaya Yeshua, Yahushua, o Jesus, o Jesus, Jesus, acceptable sa Panginoon. Ang mahalaga sa Kanya, you believe, you have faith in that name. Nakikinig po ba tayo? Kaya pagdaan ni Peter sa templo, nakita niya yung lumpo, mula sa kapanganakay lumpo na, nagpapalimos, sabi niya, silver and gold have I none, sabi sa King James. Pero ito, ibibigay ko sa iyo. In the name of Jesus, rise up and walk. Binigay niya yung pangalan Jesus. At nakalakad, naglulundag yung lumpo. Nagtataka sila. Sino nagpalakad? At si Peter ay nag-preach. His faith in the name of Jesus. Kaya siya nakalakad. His faith in the name of Jesus. Kapag meron kang faith in the name of Jesus, makikita mo manifestation ng kanyang power, manifestation ng authority ni Jesus laban sa sakit, karamdaman, laban sa spirit of death, laban sa mga demons, sa mga demonic host. Makikita mo ang power, authority of the name of Jesus at magtatagumpay ka in the name of Jesus. Amen po ba? Kapag alam mo, may knowledge ka about His name, at ito knowledge ito, hindi ito intellectual knowledge, hindi ito head knowledge. Knowledge sa pangalan ni Jesus sa iyong puso. It must be a revelation knowledge. That informative knowledge, ito sinasabi ko sa inyo, hindi pa ito revelation Informative knowledge pa lang ito. Ngayon, once na inyong sinampalataya, tinanggap at pinapasok niya sa inyong puso, doon pa lang nagiging revelation. Ito sinasabi ko. Nakikinig po ba tayo? Pero kapag narinig nyo informative knowledge about the name of Jesus, pero nire-reject nyo, hindi ito, never ito na magiging revelation sa inyo. Meaning, hindi ito magiging Rhema word. Nakikinig po ba tayo?
Pero habang napapakinggan nyo ang head knowledge, informative knowledge, na-inform ka, dahil nagkakaroon ka ng knowledge, pag ito'y nilunok nyo, parang pagkain, isinubo eh. Hindi masarap, niluwa nyo. Hindi ka mabubusog. Hindi papasok sa loob, niluluwa mo eh. Nire-reject mo yung food. Pero pag ito revelation ito, itong informative knowledge ito, na about the name of Jesus, pinaniwalaan mo, tinanggap mo sa iyong puso, it will become a revelation knowledge. Or the logos will become rema. Nakikinig po ba tayo? Marami mga mananampalataya, puro logos lang ang natatanggap. And puro informative knowledge, wala revelation. Now, kapag napagyaman ka sa revelation knowledge about this truth, lalaki ang biyaya ng Diyos sa iyo. Pag lumaki ang biyaya ng Diyos sa iyo, lalaki rin ang mga manifestation ng kapangyarihan ng Diyos na mararanasan mo. Because the grace of God, sa Greek ay charis, means gift. It is God's divine favor, kakaroon ka ng favor, and this divine favor releases the power of God. It releases the blessings of God. The grace of God is the blessings, the gift, the power of God na binibigay sa iyo, libre. Ang kailangan mo lang gawin, manampalataya ka. That is the grace of God. Lahat ng ginagawa natin, maging ako, ginagawa ko pa nga sa pulpit ito, it's all by the grace of God.
Peter chapter 1, 1 Peter chapter 5, verse 5. God resists the proud, but gives grace to the humble. Kapag nag-humble tayo lagi sa Panginoon, nadadagdagan ang yaman ng biyaya ng Diyos. Isa yon. Pangalawang pinanggagalingan ng biyaya ng Diyos, ito. Ano yung first? Humility, ano? Ang second ay ito. Knowledge. 2 Peter chapter 1, verse 2. Grace to you and peace be multiplied. Ano daw ang mag-multiply? Alin daw ang sumagana? Grace and peace. Sabay pala yun. Kaya pag mayaman ka sa grace, mayaman ka rin sa kapayapaan. No? Masusukan yan. Pag kayo'y lagi matatakutin, hindi makatulog, walang kapayapaan, you need the grace of God to increase upon your life. At para lumaki ang measure ng grace of God sa buhay mo, ito ang kailangan. Step number 1, you must humble yourself before God. Ito nga yung 1 Peter chapter 5, verse 5. Because God resists the proud, but gives grace to the humble. At ito yung pangalawa. Grace to you and peace be multiplied in the knowledge of God and of Jesus Christ. Okay. Sa King James Bible, grace and peace be multiplied unto you through, gusto ko yung sa King James sa salin, through the knowledge of God. Mag-multiply sa inyo ang biyaya ng Diyos at kapayapaan ng Diyos sa pamagitan ng revelation, knowledge ng Panginoon. The more revelation you receive from God, the more ng biyaya ng Diyos will multiply or will abound. Mananagana sa buhay niyo. Maliwanag po ba? Okay. So, mahalaga na meron kayong knowledge about this truth, the name of Jesus. Sa New English Translation, may grace and peace be lavish on you as you grow in the rich knowledge of God and of Jesus our Lord. Ang ganda sinali sa New English Translation. Malagana ang biyaya at kapayapaan ng Diyos sa inyo. Mag-umapaw, malagana kayo sa biyaya at kapayapaan ng Diyos. Habang kayo'y lumalaki, nagiging mayaman sa karunungan ng Diyos at ng Panginoong Jesus. So, saan ang gagaling ang peace and grace of God? Sa pagdami ng kaalaman nyo. Nakikinig po ba tayo? Listen. Maraming dumami ang kaalaman, pero sila'y napuspos ng pride. Iyon ang problema. Tandaan nyo mga kapatid, habang dumadami ang alam nyo sa salita ng Diyos, lalo naman dapat kayong bumababa, at lalong nagiging humble. Walang kwenta ang knowledge kung tayo nag-puff up sa pride. Useless ang knowledge. Bakit? Hindi rin tayo may ipopromote ng Diyos. Kahit puno ka ng knowledge, kahit nag-aaral ka pa sa Bible, kahit ikaw pa ay ang dami mo alam sa Bible, useless kung tayo puno ng pride. Sapagkat tinitingnan ng Diyos yung puso natin. At unang-unang tinitingnan ng Diyos kung tayo ay nag-humble lagi sa harapan ng Panginoon. Nakikinig po ba tayo?
Pride is the nature of the devil. At namana ni Adam yan, nung magkasala si Adam, nung iluhod ni Adam ang kanyang tuhod kay Satanas, na ipamana, na-inject ni Satan ang spirit of pride sa puso ni Adam, at namana natin lahat. Kaya lahat ng tao pinapanganak sa mundo, may pride. Pero once you become a child of God, tinuturuan tayo ng Diyos na alisin ang pride at ang ipalit ng Diyos ay ang humility. Nakikinig po ba tayo? The more na dumadami ang ating pagkaalam o kaalaman at the more na nakikilala natin si Jesus, the more na nakikilala natin ang pangalan ni Jesus, the more din na makikita nyo kung yung katotohanan ay pinapasa sa puso nyo, lalo naman kayong nag-humble sa harapan ng Diyos. Lalo nag-humble. Tingnan nyo, sabi ni John the Baptist, nung pumasok na si Jesus sa eksena, sabi ni John the Baptist, I must decrease, He must increase. Sabihin, mawawala na siya sa eksena at si Jesus ang makita ng lahat ng mga tao, hindi na si John. Ang isang taong lumalago sa biyaya ng Diyos, nawawala na yung kanyang pagkataong makasarili at ang pumapalit ay ang katangian ni Jesus. Nagkakaroon silang Christ-like character. At ang tao may Christ-like character, humble and meek sa harapan ng Diyos, kapag siya'y tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesus, immediately dumarating ang answer. At kapag nakakumpronta siya ng kaaway, pag ginamit ng pangalan ng Jesus, immediately natatalo yung kaaway. Okay, doon sa pray plus fasting, eto, nung sinabi yon, hindi pa nadidefeat ni Jesus si Satan and his host. Hindi pa defeated si Satan. Buhay pa si Jesus. Jesus only defeated the devil when He died on the cross and when He resurrected from the dead. Doon defeated si Jesus. Jesus defeated the foe, the devil, sa isang legal na labanan. Nung siya'y nabuhay na maguli. At bumangon si Jesus as a conqueror. At binigay niya ang pangalan niya sa kanyang malagad. Etong pangalan ko, akit na ko sa langit. Magiging substitute ko ay ang aking pangalan. No, pinaparaphrase ko. You can use my name. It belongs to you. In my name, you will heal the sick. In my name, you will cast out demons. You will speak in new tongues. No? Meaning, in my name, you will walk in the realm of the miraculous. Use my name. Pinapagaling ang kanyang pangalan. In my name, you will cast out demons. Nasaan doon ang fasting? Wala. Bakit? Kasi whether you fast or not, you can cast out demons. Amen. Kahit ikay batang maliit o matanda na, pag ginamit mo, if you believe that name, you believe in that name, and you're serving that name faithfully, you can cast out lahat ng klaseng demons.
isa sa mga young people natin, she was possessed by 6 demons. Hindi makatulog, lagi nagwo-worry, lagi negative, hindi siya mapalagay. Agad siya lumapit sa akin, Pastor, tulungan niyo po ako, pag-pray niyo. Bakit? Ganito nangyayari sa akin. Naku kako, kapatid, mag-undergo ka ng deliverance. Opo, schedule natin. Schedule. No schedule na, dumating ko. Diyan kami sa kwarto ng finance. Nandiyan kami. So, bukas ang pinto, pinaupo ko, kinakasot ko yung demonyo. Nag-manifest yung demonyo. Tinanong ko, nakipag-usap. Sabi ko, ilang kayo dyan? 6. Gumalang ka. 6 po. Sabi, lumayas kayo dyan. Yan ay templo, mananampalataya, ayak ka ng Diyos. Templo ng banal na Espiritu. Layas. Hindi pwede. Anong hindi pwede? Gumalang ka. Hindi po pwede. Whether you like it or not, come out. Kawawa po kami. Torturing kami ng aming master. Sino master nyo? Si Satanas po. Ilang kayo dyan? 6. Anong pangalan nyo? Naku, unique yung mga pangalan. Kakaiba. Kayo ba ay may kaugnayan doon sa 2 malaking grupo ng mananampalataya na nag-aaway ngayon? Hindi po kami yun, pero kasamahan namin. Pero kayo ang naglagay sa puso nila na magkagulo. Opo kami, pero hindi po kami. 6, yung mga kasama namin. At that time, yung misis ko, Sister Lily, para nagkaroon ng sakit sa puso. Laging kinakabog, ninenervyos. Kinakabahan siya. Tapos lakas sa tibok ng puso. Sabi ko, inimpresahan ng Holy Spirit, may sakit sa puso. Biglang pinaalala sa akin ng Holy Spirit, nung time na yon, may gawain ng kababaihan. Kaya nagkanda ko deliverance dito lang sa likod. Kasi alam ko, maraming tao. Ano mangyari? May mga witnesses. Nagkakandak ng gawain kababaihan, nandun si Sister Lily, nakaupo sa likod. Sabi ko, sino sa inyo ang naglagay ng sakit sa puso sa asawa ko? Hindi po kami, pero galing sa inyo yun. Opo, galing po sa amin, yung kasama namin. Tawagin! Dahil kung hindi, tapos kayo sa akin. Hoy! May tinawag siya. Tawag ka! Tawag ka! Anong pangalan? Ganito. In the name of Jesus, ikaw na naglagay ng sakit sa puso sa asawa ko, tanggalin mo yung inilagay mo sakit. Opo. Opo. At kayong 6, in the name of Jesus, inutusan ko kayo. Lumayas kayo ngayon din. In the name of the Lord Jesus Christ. Sigawan sila. Nagpapanik sila. Labas! Hindi ho kami pwede lumabas. Pahirapan kami ng master namin. Kung ayaw nyo lumabas, medyo nagtagal-tagal din yun eh. Umabot siguro 1 oras. Kasi 6 eh. Sabi ko, medyo napapagod ako. Angels of the Lord. Sabi ko, Lord, bigyan mo po ako ng angels. Angels of the Lord, magdala kayo ng isang drum puno ng kumukulong asupre. Sabi ko, in the name of Jesus, pag hindi kayo lumabas, babantuan ko kayo ng kumukulong asupre. Hindi po. In the name of Jesus, at the count of 3. Hindi po pwede. At the count of 3. 1, 2, 3. Angels of the Lord. Poured out yung kumukulong asupre. Sigawan. Nagsigawan. Doon sa boses ng kapatid, sumisigaw sila. Tapos biglang natauhan yung kapatid na kabataan. Ano, okay ka na. Makikita mo naman iba ng itsura, maamo na. Pastor, kitang-kita ko lahat na nangyaring labanan. Narinig mo yung boss ko, narinig ko po, kitang-kita ko kung paano nyo palayasin yung mga demonyo. Bakit?
Yung pong aking espiritu, umalis sa katawan ko, nanonood ako. Kita ko yung anim na demonyo. Kapatid, anong itsura? Yung pong iba, yung iba, may pakpak. Yung iba, wala. May itim po sila. Mahahaba ang mga mukha nila. Ano itsura ng pakpak? Parang sa paniki ho. Pero iba. Kaya nung sinabi nyo, angel of the Lord, magdala ng drum na kumukulong asupre. Kitang-kita ko, pastor, ang liwanag. Dumating 2 angels, lumilipad. May daladalang higanting drum. Yung drum, gold, ginto. May lamang kumukulo, umuusok, kumukulong asupre. At nung kay bumilang, at the count of 3, 1, 2, 3, kitang-kita ko po, pastor, yung 2 anghel. Ibinuhos yung malaking drum. At nabantuan at nagkikisay. Kitang-kita ko ng aking mga mata. Nagkikisay yung 6 na demonyo at sila'y nasusunog. Kaya na-delivered. Paano na-delivered? In the name of Jesus. Totoo po yan. Ano sinabi ko doon sa isang demonyo, ngayon din, tanggalin mo yung sakit sa puso sa aking asawa. Opo. Pastor, nung sinabi niyo yan, yung spirit ko, lumabas sa mga kabayan. Kita ko nagagawa ng mga kabayan. Nakita ko si Sister Lily nandoon. Nakita ko paano tinanggal ng demonyo yung espiritong inilagay para magkasakit sa puso. Pamula noon, Sister Lily, nawala yung sakit sa puso. She was delivered. Doon sa sakit na yun, na inilagay ng demonyo, gustong wasakin ang buhay namin. Amen. Walang hihigit sa pangalan ni Jesus. Maging sino man demonyo, hindi pwedeng tumapat sa pangalan ni Jesus.
Kilalang kilala ni David ang kanyang Diyos. Kaya nagbigay pa nga siya ng prophetic word kay Goliath, ngayon din, tatanggalin ko ang ulo mo sa iyong katawan, pakakain ko sa mga ibon. Ininsulto mo ang pangalan ng aking Diyos, ang Diyos ng Israel. Patay ka ngayon. At sinalubong ni David, tumatakbo pa, hindi siya natatakot. Alam mo yung sabi ni David? Hinubad nga niya yung armor eh. Wala akong experience dito. Sabi niya, humarap ka sa akin, may armor ka, ang dami mong weapons. Humaharap ako sa iyo sa pangalan ng Diyos ng Israel. Yun ang kanyang armor. Yun ang kanyang armor. The name of his God. Sabi niya, kung yung oso, yung leon, pinatay ko with my bare hands. Ikaw pa kaya, Pilisteo na hindi tuli? Walang covenant sa harap ng Diyos? Tatanggalan kita ng ulo. Lahat ng sinabi niya, dineclare niya, nangyari. Naputulan niya ang ulo. Nung natamaan niya ng kanyang slingshot, diretso, ang may takip lang, ito, bakante yung gitna, doon eksakto yung bato, nahilo si Goliath. Nabitawan niya ang kanyang napakalaking sword, at kinuha ni David yung napakabigat na sword, at bagyang inihataw na sa ulo ni Goliath, tanggal yung ulo. At si David ay isang conqueror. Bata pa si David doon. Ba't hindi siya natatakot humarap kay Goliath? Kasi kilala niya ang pangalan ng kanyang Diyos. Alam ng pangalan ng kanyang Diyos. Kilala niya ang kanyang Diyos. May experience siya sa labanan na ang Diyos ang nagligtas sa kanya. Ito ang mahalaga. Kilala niya ang kanyang Diyos at kilala siya ng kanyang Diyos. Kasi sabi ni Jesus, sa last days, maraming magsasabi, Panginoon, Panginoon, di ba nagpalayas kami ng mga demonyo sa iyong pangalan? And in your name, we healed the sick, we cast out demons. Magsilayas nga kayo dito. Sasabihin ko sa kanila, magsilayas kayong lahat dito. Kayong mga mamagawa ng katampalasanan. I never knew you. Kailanman hindi ko kayo nakilala. Sino yung mga tao yun? Na nagkaroon authority to use the name of Jesus. At talagang lumalabas yung demonyo. Sino yung mga taong yun? Maybe they were disciples of the Lord. Pero, dispilинghado yung kanilang buhay at pamumuhay. Hindi tama sa harapan ng Diyos. Kaya kinonsider sila ng Diyos na hindi ko kayo kilala. You're using my name, pero hindi ko kayo kilala. Kaya ang pinakamalaga sa Panginoon, kilala natin siya at kilala tayo ng Panginoon. Kikilalanin tayong anak ng Diyos kung tayo'y sumusunod sa Kanyang kalooban at tayo'y namumuhay at naglilingkod sa Kanya ng tapat. Kaya sabi ni Jesus sino yung maliligtas? Yung gumagawa ng kalooban ng aking Ama. Kayo po naniniwala na naaalis ang kaligtasan? Oo. Naniniwala kayo? Sabi sa Bible, walang makapag-alis. Eto yan, pinaliwanag ko, eto yan.
As long na kayo na umiibig, naglilingkod sa Panginoon, walang makapagalis sa inyo sa kamay ni Jesus at sa kamay ng Ama. Pero kung kayo magbabackslide, tatalikod sa Panginoon, may warning si Apostol Pablo sa iglesia sa Corinto at sa iglesia sa Galatia na ang gumagawa ng mga gawa ng laman ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang tanong, naniniwala ba kayo sa talatang yun? Sino yung kausap sa Galatia, sa Corinth? Mga Kristiyano. May warning si Paul. Huwag kayo huwag kayo mamumuhay sa laman. Hindi kayo papasok sa kaharian ng Diyos. Ligtas na yun eh. Pero sabi, hindi kayo papasok sa kaharian ng Diyos pag kayo nabubuhay sa laman. At si Jesus ay nirebuke niya ang church sa Laodicea. Sabi, you are neither hot nor cold. I will vomit you. I will spew you out of my mouth. Pag ikaw ay sinabi, spew you, vomit you out of my mouth, meaning I rejected you. Yung ba, ligtas? May warning ang Panginoon sa Laodicea. Kasi nga, pag pinabayaan natin, nanganganib tayo. We may lose our salvation. Kaya habang tayo buhay, paglingkuran natin, mahalin natin, sambahin natin ang pangalan ng Diyos na binigay sa atin ng Panginoon. And His name is? Jesus! Palakpakan natin ang pangalan ng Jesus. Amen!